Flight 691 ng Yeti Airline bumagsak bago makarating sa paruroonan. Bumaha ng luha sa bansang Nepal kamakailan lamang dahil sa nasawi ang lahat ng pasahero pati mga tauhan ng eroplano papuntang Pokhara. Masaklap mang isipin ang ganitong pangyayari, ngunit malimit na ito sa lugar dahil sa mapanganib na klima at sari-saring kondisyon sa paliparan. Subalit manginginig pati ang iyong kalamnan sa masasaksihan mo na sumabog ang eroplano hindi dahil sa masamang panahon o klima, ngunit dahil sa isang Facebook Live. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Hindi makapaniwala ang pamilya ng mga naiwan sa pinakamalubhang trahedya ng eroplano sa Nepal sa loob ng 3 dekada. Veterano ang piloto at mainam magpalipad, ngunit hindi nila akalain na magaganap ang tinaguriang aerodynamic stall. Wala pang 1 oras ang biyahe mula sa kapital ng bansa na Kathmandu patungong Pokhara, isang popular na lugar para sa mga turista. Kasama sa mga pasahero ay karamihan mga Nepalese at mayroon ding mga taga-ibang bansa, mga Indiano, mga Russians, isang Australiano at marami pang iba. 72 lahat-lahat kasama ang mga tauhan ng Yeti Airline. Dinadagsa ng mga turista ang lugar ng Pokhara dahil sa ito ay papunta sa Himalayas o ang nakamamanghang bulubundukin sa pagitan ng India at Tibet. Napakalawak at sobrang haba, kaya sikat ito sa mga hikers at trekkers na gustong abutin ang Mount Everest. Biruin mo, ang sukat ng Pilipinas mula tuktok hanggang sa ibaba ng Jensan ay may 1,800 kilometers. Pero ang bulubundukin ng Himalayas ay may mga 2,400 kilometers ang haba. Kaya sa maraming taon, ilan na ang nawawala at marami din ang mga namamatay. Pero noong 15 ng Enero, ang mga lokal at hikers at trekkers na sakay ng Flight 691 ay hindi nakaabot sa kanilang patutunguhan. Ayon sa mga ulat, magaling ang piloto at veterano ang katuwang na si Anju Katiwada. Kaila sa marami na mayroong kakaibang karanasan ang babaeng co-pilot. Isa ito sa 6 na female pilots ng Nepal Yeti Airline. Naging bihasa sa aviation mula nung sumali ito taong 2010 at malapit nang maging kapitan kung hindi naganap ang masaklap na pangyayari. Isang aksidente na kung bakit pinagbawalan ito ng kanyang pamilya na maging isang piloto. Mabubulabog ang iyong diwa sa maririnig mo na tinutulan itong maging isang piloto dahil ang asawa na piloto rin ng Yeti Airline ay nag-crash noong mga taong 2006. Kaya hindi masisisi na tutulan ito pati ng kanyang anak sa pinursiging propesyon. Masamang kutob na sa huli ay naging isang bangungot. Ngunit ang pagtutol ay hindi pumigil sa babae. Kaya noong natanggap nito ang pera mula sa insurance ng kanyang pumanaw na asawa, umalis ito sa pagiging nurse at ginamit ang natanggap upang mag-aral bilang isang piloto. At hayun na nga, matapos lamang ang 4 na taon at sobra sa 6,000 oras sa himpapawid, magiging piloto na sana si Anju, katulad ng kanyang unang asawa na namatay sa isang airplane crash. Ang eroplano mula Kathmandu papuntang Pokhara ay isang routine flight o karaniwan sa Nepal na tumatagal ng mga kalahating oras sa eroplano. Kaya namangha ang marami ng isang napakasamang balita ang bumungad sa telebisyon. Isang bumubulusok na eroplano ang tumagilid sa ere ilang segundo bago ito pumalapag ang nahagip sa camera. Heto ang video. Nakakikilabot na pangyayari lalo na kung ikaw ay isa sa mga pasahero. Ang pagtagilid ng pakpak ay hindi karaniwan sa mga nagka-crash, maliban na lang
kung ang eroplano ay tumirik sa ere. Ano ang aerodynamic stall? Ang nahagip na video bago bumagsak ang eroplano ng Yeti ay napakahalaga para sa mga investigador. Ang pagtagilid ng pakpak na halos 90 degrees na anggulo ay pangitain na tumirik ito habang nasa itaas. Ayon sa mga eksperto, kung nagkaroon ito ng problema sa makina, minsan pinapatay ng piloto yung kabilang makina upang ipatag ang lipad at maiayos ang takbo. Hindi katulad ng Yeti dahil makikita sa video na bigla na lamang itong tumagilid. Ganun pa man, ang dahilan kung bakit nagkaganon ay kinukumpirma pa rin ng mga eksperto. Mababasa sa mga komento sa airliners.net ang usapan kung ano ang posibleng nangyari base sa video. Ang tinaguriang aerodynamic stall ay hindi katulad ng kotse na kapag nawala ng gasolina ay titirik na lang ng basta-basta. Ang aerodynamic stall ay nagaganap sa pakpak ng eroplano. Ito ay ang kawalan ng tulak ng hangin sa pakpak at hindi dahil sa pagtirik ng makina. Sa aerodynamic stall, umaandar pa rin ang makina nito, pero mahina ang hangin na tumutulak sa eroplano pataas. Kung magkakaganon, titirik ang paglipad nito sa itaas ng ere at sa pagmaniobra ng piloto, gegewang ito sa tagiliran, katulad ng nasaksihan. Kaya ang sunod na katanungan ay, ano ang dahilan? Bakit naganap ang aerodynamic stall? Mayroong nagsasabi na ang sagot ay ang Facebook Live ng isang pasahero sa video mula sa loob bago bumagsak ang eroplano. Heto ang video. Kitang-kita sa video na habang nasa ere, walang problema ang makina ng eroplano. Walang hugong o ingay na nagsasabi na may diferensya ito. Sa makatuwid, ilang segundo na lamang ay palapag na. Masasaksihan din na maayos ang klima sa labas. Walang anumang ulan o namumuong bagyo, kahit man lang madilim na ulap. Kaya marami ang naniniwala na ang dahilan sa pagtirik nito sa ere ay hindi dahil sa eroplano, hindi dahil sa piloto, at hindi dahil sa masamang panahon. Ngunit mayroong nakaligtaang suriin ng mga eksperto na hindi mapapansin ng mga baguhan, pero kung ikaw ay bihasa, ito'y iyong matutunugan. Ito ay ang mismong Facebook Live. Bakit kamo? Ang pahayag ng Bloomberg na may peligro ang mga cellphone sa ilang Boeing jets ay ibinulgar noong taong 2014 na ang signal ng cellphones at ibang klase ng radio signal ay peligro sa mga 737 at 777 airplanes. Ayon din sa ulat na mayroong mga sobra sa 1,000 eroplano sa Amerika ang may cockpit screen na mahina sa interference mula sa signal ng Wi-Fi at sa signal ng cellphones. Ganun pa man, hindi lahat ay naniniwala dito dahil raw sa mahirap patunayan na meron ngang epekto. Pero kung ikaw ay naghihinala, ito ang ulat sa Global News na mayroong pagtatalo kung meron nga bang epekto ang signal ng cellphone sa eroplano o wala. At pinaliwanag na totoo nga na ang paggamit ng cellphone ay may peligro sa kagamitang aviation ng mga eroplano, lalo na kung papalapag. Kaya hanggang ngayon ang pagtatalo hinggil dito ay patuloy pa rin. Marahil sa hinaharap, ay matutunto ng mga investigador ang tunay na dahilan kung bakit tumagilid ang eroplano ng Yeti Airline nang sa gayoy maiwasan ang masaklap na pangyayari
sa hinaharap. Anong aral ang mapupulot dito? Hanggang ngayon, ang pagtatalo hinggil sa peligro ng cellphone sa eroplano ay patuloy pa rin. Nakaapekto nga ba ang Facebook Live ng pasahero sa biglaang pagtagilid ng eroplano ng Yeti Airline o hindi? Ano't-ano pa man ang katotohanan, sana ay mabigyan ng katahimikan ang hagulgol ng mga naiwan at mabigyan ng liwanag ang katotohanan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.